Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Miss Sas Rogando Sasot. Ito ang response niya kay Angel Locsin na bumabatikos kay Senator Padilla. Bakit daw itong Senator Padilla parang pinapaboran pa ang China? Na ang China inaagaw niya ang ating teritoryo. Ito ang sagot. Medyo mahaba-habang post ito, kailang napaka-informative. Yung diniscuss dito yung matagal ng relationship ng Pilipinas at ang China. Way back nung wala pang mga colonizers, nandyan na ang pagkaibigan, kalakalan ng mga Filipino forefathers natin, mga sultan pa noon. Angel Locsin wants Robin Padilla to share her anger against China. Locsin is a typical Luzon lady, ignorant of the history of the rest of the country. Perhaps she is utterly ignorant of the fact that Muslims in Mindanao have centuries of deep relationship with China even before the Philippines or the island of King Philip II was invented by Spanish colonizer. Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, meron ng separate kingdoms. Marami ng kingdom sa Pilipinas at isang kingdom dyan dito sa Sultanate of Sulu. Ito, napakagandang history ito. Perhaps Angel Locsin is irreparably ignorant of the fact that yearly, napakagaling ito, yearly, taon-taon, the descendants of the Sultan of Sulu still go on a pilgrimage in Shandong, where Paduka Pahala, a pre-colonial king from the Sulu archipelago into these Philippines, is buried, nakalibing doon. And his tomb well maintained for centuries since 1417. May napanood akong video nito, isang Pilipino nagbisita doon, binidyohan niya. Nakita, it's a well-kept memorial place for this ancient Filipino king. No pangalan? Paduka Pahala. Since 1417 and up to now, ang kanyang kaapo-apuhan every year nagpipilgrimage doon. Mga Filipino Muslim brothers natin from Sulu, pumupunta doon, binibisita ang libingan ng kanilang lolo. That's how deep our history, yung friendship natin with China. Dapat maintindihan ito ni Angel Locsin at mga galit sa China. Ano ba? Perhaps she is also blissfully unaware that there are Tausug-blooded Chinese, the descendants of Antulo and Winhala, Paduka's second and third son. Locsin wants a Muslim to adopt her worldview about how to handle conflict, when in fact, Muslim doesn't just operate on a shallow utang na loob of Tagalogs, but on reciprocity of mutual goodwill. A band of brotherhood and sisterhood forged by deep time rather than shallowness of transactional notion of utang na loob. Okay, so anong tawag dito? The oldest Chinatown in the world, nasaan? Nasa Manila. Ano nang pangalan no? Nakalimutan. Palagi kong pinapasyalan
Kasi sa iba't ibang bansa na napuntan ko, may mga Chinatown. May Chinatown sa Canada, sa Vancouver. May Chinatown doon sa California. San bang state yon? Sa may San Francisco. Tapos nagtatanong ako doon sa Canada, sa San Francisco, sinasabi nila, yung mga Chinese doon the oldest Chinatown in the world is in Binondo. Binondo ba yun? Basta is in Manila. Anong ibig sabihin nun? Long before the colonizers have come to the Philippines, dumating na ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Ang aking wife, I don't know how many percent ang kanyang blood, kasi ang wife ko, singkit. Ang una naming apo, singkit. Malakas ang kanilang Chinese blood. Ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, malakas ang kanyang Chinese blood. O ngayon, nang dahil lang yan sa West Philippine Sea, nang dahil lang sa brainwash sa atin ng US, tinuturoan tayo na magalit sa China. No way! Yung West Philippine Sea is just a small portion o fraction ng ating kabuuang relasyon sa China. O, tingnan nyo. Mga gamit natin sa bahay, karamihan, made in China. Kaya ako minsan toothpick, mahilig ako ng toothpick. Galing China. Hindi ako, pag kumain ako, I need a toothpick. Galing China. Oh. Mga mumurahing gamit sa bahay, galing China. Ngayon, tinuturuan tayo na kaaway natin. No way. To become a good neighbor is better than to follow yung dictate ng mga Amerikano na awayin natin o kagalitan natin ang China. Ang China is our number 1 trading partner. Yes, yung West Philippine Sea, ipaglaban natin yan. Kailang not to a point na ibuhos na lang natin ang ating galit sa China. Kaya, I cannot understand itong si Angel Locsin na ito, saan nanggagaling yung ano. To me, mas believe ako dito kay Senator Robin Padilla kaysa yung Angel Locsin na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na to. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. So una niya ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun sa... Pag sa pawa yun nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ikaw sana. Ayun na, patrol sa lansang. Sakton. Dito kas na yun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatupod nga balay. Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan. Kaya Isa? pa na atupan.
Wala pang tabang, di na gid ko katok sa akong balay kay akong paningkamot ko to gid sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Sa unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.